napakaganda po ng ating topic ngayon. Please like and share po ang ating talakayan ngayon. Partner, itong nagaganapin na 2023 National Arts and Crafts Fair sa Mega Mall ay talaga ng mga dapat suportahan natin. No? Yes. Kasi ito yung partner, ito yung mga indigenous natin, ng mga kababayan, ay all over the country, magpe-present doon ng mga produkto nila. Dapat ipagyabang talaga natin ang tulungan Pilipino. At ano yung sinasabi natin? Support local. Support local. Diba? Yeah. Oo, yan ang ating ikangay dapat bigyang pansin ngayon. Kaya naman, huwag natin patagalin pa. Mga kaserbisyo, kung kayo interesado po sa mga pwede ipang regalo, ngayong Pasko, yes, pwede nyo bisitahin yan ang kanilang Mega Mall sa Mega Mall sa October 4 at 8 Pero bago yan, alamin natin paano ba ito tatakbo tong event na ito. Tawagin natin ang ating mga kaibigan. Una muna, mula sa DTI Department of Trade and Industry, Bureau of Domestic Trade Promotion, Ma'am Marivic Bonoan, ang director po ng DTI BDTP. Yeah. Feel Good Friday po, Ma'am Marivic. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Happy Friday po, Dolan and Robert. And of course, at kasama rin natin ang may-ari ng Y Kalinga Tapis Handloom na si Miss Elvira Dupli. Ayan, Feel Good Friday po, Ma'am Elvira. Magandang hapon po, Feel Good Friday. Good afternoon po, Sir Dolan and Sir Robert. Ayan. Ma'am, parang wala tayong audio si Ma'am. Pakibuksan niyo po ang inyong camera. Yes. Nakabukas naman po. Ay, nakabukas. Meron naka-block siya. Ay, nakita na pala. Nakita na. Ayun na ba? Sa atin lang pala wala. Ba't ganun? Hindi nga. Seryoso? Teka lang, titignan natin sa... nakita na natin sa live. Ayun. Nandyan na. Okay, magandang hapon po. Alright, magandang hapon po. Welcome po sa programang Serbisyo. Yan. At dahil po tayo ay nasa programang Serbisyo, gusto natin magbigay po, ma'am, ng serbisyo sa ating mga indigenous na kababayan na mayroong mga produkto na ika nga ay dapat sa ating suportahan. Ma'am, mabigyan niyo ba, Ma'am Marivic, ano po ba? Bigyan niyo muna kami ng kumbaga ay kumpletong detalye. Ano ba itong magaganap sa 2023 National Arts and Crafts Fair sa Mega Mall? Yung National Arts and Crafts Fair po ay isang flagship event ng DTI na pinopromote yung ating creative industries. Pero nakapokus ito ng ating mga indigenous crafts, yung ating mga katutubong sining at syempre pati fashion. Ito ay inorganisa ng aming bureau sa pamamagitan ng tulong ni Congressional Initiative Funds ni Senator Loren Legarda. So mula noong 2016, nakapag-mount na kami ng 5 na National Arts and Crafts Fair at nakapaglikom na rin kami ng 114 million halaga ng benta para sa ating mga micro, small, and medium enterprises. At saka ang huli talaga yung 2019. Kasi nung during the pandemic, na medyo 3 years na may gap po tayo. So yung 2019 yung pinaka-recent na ating National Arts and Crafts Fair at nag-generate naman kami ng 32.5 million. So medyo malaki-laki po, no? Which shows na talagang malakas ang suporta sa local at sa ating mga heritage arts and crafts sa merkado. So ngayon, pagkatapos ng 3 taon, nagbabalik ng National Arts and Crafts Fair at gaganapin nga ito sa SM Mega Mall, October 4 to 8. So yun ang objective natin. Oo, to create... Ma'am Marivic, follow up lang, ano? Ano po ang kaibahan ngayon, 2023, event na National Arts and Crafts Fair, kumpara sa mga nauna? Ito ba, may tema ba tayo? Mas marami ba ang sumali ngayon? Mas exciting ba ang mga produkto na may mga bago ba na kayong ipapakita? Mas marami ngayon ang magpa-participate kasi more than 200 po ang magpa-participate sa lahat ng regions ay represented. Siyempre, andyan pa rin yung mga traditional natin na mga hobby, pero marami din yung mga moderno na rendition. So, parang may mga modern na damit, sapatos, bags, na gumagamit ng ating mga traditional na fabrics.
Wow, may nakakatuwa contemporary. naman ha. Ano? 200 pala, napakadami. At hindi lang, partner, ano yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya sabi ko nga po, Ma'am Elvira, kanina kay partner Robert, sa ating mga kaserbisyo at kapatrol, no, maganda na kung may mga pangregalo ngayong Pasko, no? Ngayon pa lamang ay makita na ating mga kababayan, no? Para kakaibang regalo at nakasuporta pa tayo sa ating mga kababayan, ha? Sa ating mga lokal, di ba? Ma'am Marivic, etong gaganapin ng Arts and Craft Fair dyan sa Mega Trade Hall, ano yung pinaka-highlight na makikita natin dyan sa loob ng 3 araw po? Oo. For the first time, feature natin yung mga gamaba. Ito po yung mga gawad na manlilikha ng bayan ng National Living Treasures. So ito yung mga pinamakataas na karangalan ay binibigay na ito sa ating mga Pilipino na outstanding achievements bilang traditional o katutubong artist. So ito po yung mga gumagawa ng mga hats, mga naghahabi, pati yung mga may marunong sa performance arts na talagang heritage sa cultural heritage na natin, yung kumakanta, sumasayaw, at yung may nag-poem. So pareho yan pong mga traditional arts and crafts at saka performance arts po. So, isa pang centerpiece po yung mga School of Living Traditions. Ito yung mga nagtuturo ng ating panghahabi, ng mga bading, mga baskets. So, 28 lahat po yan. Pati yung mga galing Abra, Kalinga, Ibaloy, lahat po yung mga traditional. So, traditional at tribes natin. So, mabibigla po kayo. Makikita nyo ho talaga yung napaka-traditional na culture natin. So parang cultural heritage, very authentic. So kung gusto niyo pong makita talaga yung authenticity ng ating culture, punta po kayo sa Mega Mall. Pero meron din modern renditions po. Lahat nito yung mga traditional na fabrics natin. So, kataon natin na napakaganda yan, no? Mga millennials, mga Gen Z, may bago ngayon Generation Alpha, dapat talaga matuto sa ating cultural heritage. Ang gusto kong, ma'am, follow up lang ako, no? Interesado lang ako malaman kung magkano mga presyuhan nito, mura lang ba ang range nitong mga produkto natin na to? Considering, siyempre, malayo pinanggalingan nito mga to. No? Magkano ba range nito mga usually? Mas mura, in a sense na diretso po tayo sa manufacturer. At good. Siyempre, wala yung middleman, di ba? So, pwede ka rin makipag-negotiate sa kanila. So, malalaman din natin sa ating kasama ngayon, one of the exhibitors dito sa ating na magaganap na National Arts and Crafts Fair. Yung kasama ko ngayon, si Oo, teka lang, nawala ata si Ma'am, babalik po siya, no? Babalik siya, Ma'am. Medyo mahina signal ni Ma'am Elvira Dupli, pero we're hoping, Ma'am, na makabalik si Ma'am Elvira, no? Baka naman maging maayos signal niya, para makakwentuhan natin siya. Ngayong papakita rin niya yung mga produkto nila. Oo, mas mura talaga yan kaysa sa mall. Yeah. Kunwari, kung 3,000, 5,000 sa mall, siguro dito 2,000 or 2,500. Or, syempre, yung ang gumawa na nung damit, yung talagang tanyag na designer, abutin ka na yan ng 24,000, pero dito siguro 3,000. So, ganun po yung Kasi ito yung mga galing Lumban, galing Bulacan, mga barong. Oo, kasi usually, ma'am, yung mga ganyan, makikita mo lang partner sa mismong probinsya mismo pag dumayo ka Pero ito, dadalhin ng DTI sa Mega Mall, no? Ang lahat ng mga produkto ng Pilipinas, ng mga indigenous natin, iba't ibang lahi, iba't ibang mga karutubo natin. Yes. Ma'am Marivic, para sa ating mga nakikinig ngayon at nanonood sa ating StreamYard, gaano kahalaga ang mga ganitong klaseng event na ginagawa ng DTI para mas mapakilala hindi lang sa local, no, sa atin dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa ang kultura natin, yung mga damit, yung mga talents po natin?
Ay, alam niyo ho talaga, marami tayong buyers na yung mga balikbayan. So talagang, kasi marami silang events abroad, di ba? May Independence Day sila, may Christmas celebrations po sila. Sila po yung mga biggest buyers din natin. Kasi ngayon from October to December up to May, ayan, darating ho lahat yung mga OFWs natin at ang ating mga balikbayan galing sa US, Canada, Hawaii. Yan po yung mga biggest buyers po natin dito sa ating mga katutubong, mga barong, mga outfits natin na katutubong. Tuwang-tuwa ho sila. At alam nyo, may mga surveys na rin at saka mga studies which says na alam nyo millennials, mahilig din dito sa mga local. Kung yung aking mga kahenerasyon, yung mga baby boomers ay mahilig sa imported, yung ating mga millennials ay mas mahilig po sa local. So may mga studying ganon. So masayang-masaya rin kami dahil nga parang may suporta talaga sa ating mga local fabrics at local crafts. Ayan. Oo. Ma'am, follow-up lang. Ano pang ibang mga klaseng support po na ginagawa po ng DTI para sa ating mga indigenous na yung mga talents nila, yung mga arts and crafts po nila na yung iba naman hindi kaya talaga mag-retail, no? Kasi mahal. Kaya sabi nyo, direct to consumer na yung ginagawa nyong tulong sa kanila. Oo. Meron kami yung mga shared services facilities, no? So pag kukulangin sila ng equipment, meron yan sa mga universities na nakalagay doon yung ating mga equipment, mga makina na pwede nilang gamitin. So meron din yung Philippine Textile Research Institute, tutulungan sila para mapaganda yung kanilang paggawa ng yarn. Matutulungan din sila kung ano yung mga kasi kung minsan they are confined to the traditional colors, di ba? Pero with the help of the Philippine Textile Research Institute, yung Philippine Fiber Philfida, natutulungan din sila kung ano yung mga ayan, ang gaganda, oh. Nilang gamitin to make it more modern and more relevant to the current generations. Oh, ma'am, curious lang ako, no? Ito bang, Ma'am Elvira, itong mga produkto natin na to all over the country na binabanggit natin na pinapakita natin sa mga tour kanina, no? Marami na ba dito na nakapagpadala sa ibang bansa? I mean, sa ibang mga bansa ba na natangkilik na sila itong mga ibang produkto natin dito? At paano tayo nakatulong dito sa DTI, sa Pilipinas, sa gobyerno natin? Yes po, sir. May sinusuplayan po ako sa abroad, mga individuals, mga companies na Nara Studio sa California, and yung mga kababayan natin sa abroad na ginagamit nila po yung mga traditional attire po, sir. Bali, ma'am, Ma'am Elvira, itong Y Kalinga ay Tapis Handloom, no? Ito po, parang nakita ko kanina, parang ito ay mga kasuotan po sa bandang Kalinga, sa bandang norte, no? Tama po ba? Yes po, tama po, sir. Ayan. So, kamusta naman po ang inyong negosyo all throughout? Pakailan sali niyo ba ito sa ating fair? Nakailan sali na po kayo, ma'am? Bago pa lang ako sa arts and craft, pero sa ibang trade fairs, marami po akong beses sa yung mga ibang trade fairs po, sir. Ayun. Ma'am, palakas nga po yung audio niyo, Ma'am Elvira, para mas marinig po tayo. Oo. Ay, okay. Sige po. Ayan, okay. Sa gaganda, nakita mo, partner, oh? Oh, ganda. Mga sample, oh. Tanong ko lang, no, para lang sa ating mga nakikinig, kung mabigyan mo kami ng brief history, paano kayo napasok sa ganitong negosyo, yung ating historical, yung dyan sa kanila, yung mga tapis, mga handloom, paano kayo napasok sa ganito? Nawala. Ma'am Elvira, audio? Parang pero yan yung mga produkto niya, oh, gaganda. Oo. Hindi biro gumawa niya, partner, no? Habang inaantay natin si Ma'am Elvira, no? Tatanong ko lang si Miss Marivic. Paano po nakakatulong din yung may mga bago bang tayong mga teknolohiya na tinuturo sa ating sa mga tinutulungan natin diyan sa iba't ibang parte ng Pilipinas na gumagawa ng ganito? May mga technology ba? Well, ang unang tinuro namin dahil nga sa pandemic ay
how to onboard themselves on the e-commerce platforms. So, tinuruan silang gumawa ng kanilang website. Pero mas madali kasi yung doon ka na sa existing na e-marketplace. Like meron kaming OTOP website. Yung iba, sumasama naman sa, pero mas marami sa food, no? Sa Lazada, sa Shopee. So, tinuruan silang mag-onboard. And then, tuloy-tuloy na sila kasi may mga sarili lang stores dyan sa mga tanyag na e-commerce platforms. So, yun ang tinuro namin sa kanila. Dito nabibigyan sila ng mga makina, yung mga hand weaving na parang a bit more modern than what they use. Kasi dati backstrap yung ginagamit nila, so mahirap. So, medyo yung mas malawak, no? Para mas malaki yung width ng kanilang mini-weave na fabrics. At saka syempre yung mga kulay, so they're not just confined to the traditional na red or black or yellow. They can even use other colors na rin. Basta hindi yan nagba-violate sa mga customs nila. Kasi syempre meron silang mga sinusundan na traditions, customs na ito yung design na ito pamburol lang. Totoo yan sa mga, lalo na sa Mindanao. So syempre may sensitivity rin na ino-observe natin when you teach them something. Kasi sa kanila naman mas it's in their minds talaga yung mga designs. I don't understand how they make all these beautiful creations. Pero napakaganda. Yung iba talaga mahal dahil ang tagal-tagal nilang gawin. Kung minsan inaabot sila ng buwan bago mayari yung fabric na yan, lalo na yung sa Mindanao. So, makikita natin lahat po yung ibang klase ng hand-woven fabrics from Luzon to Visayas. So, ayan. So, partner, magbabalik tayo, no? Babalik tayo muna. Diyan muna kayo, ma'am, ha? Babalik tayo sa ating programa pa rin na Serbisyo! Gawing every week ang relax mode mo dito sa Hotel Sogo. May 47 branches na pwede mong pagpilian. Sa Metro Manila man o sa probinsya ang gala, Hotel Sogo ang sagot dyan. Kaya planuhin na ang weekend getaway at mag-book na dito sa Hotel Sogo. Antayin ka namin, ha? Just text Sogo space radio to 225687 or visit us at www.hotelsogo.com. Back! We're back po. Ay, welcome back, Ma'am Elvira. Ayun na. Anyway, follow up lang ako. Para sa mga nakamonitor muna, partner, na paki-like po at share ang ating talakayan ngayon, ha? Dahil ito po exciting, dahil ito po ay may kaugnayan sa 2023 National Arts and Crafts Fair. Nagaganapin po sa Mega Mall. So, mga kapatrol, kaservisyo, support our local products, ha? So, Ma'am Elvira, follow up lang. Ay, Ma'am Marivic, sorry. Follow up lang po ako, no? So, 4 days po itong ating gagawin na ika nga ay pagkatanghal sa Mega Trade Hall ng Mega Mall para sa ating mga produkto, no? Pagkatapos po ba nito, ma'am, ano po yung aasahan ng ating mga negosyante para po magtuloy-tuloy? Yung ano po yung meron ba tayong continuing program o project ang DTI para po mas matulungan pa sila after po ng fair na ito? Well, meron kami kasi yung sinasabi na Go Local program at saka yung OTOP program. So ito, nagbibigay din ng market access na libre para sa ating mga micro, small, and medium enterprises. So kung maganda talaga yung produkto nila o masarap at saka may FDA, ito ay na-onboard sa aming mga Go Local stores. We have 112 Go Local stores, nasa convenience stores, duty-free shops, sabi ko kanina, mga e-commerce platforms, supermarkets, sa SM Kultura. Meron kami din sa convenience stores. So, pwede ho silang ma-onboard doon para talagang nasa mainstream market po sila. So magtutuloy-tuloy naman pala. Yung po maganda kasi, partner. Para may momentum. Oo, kasi baka pinakita natin ngayon tapos hanapin ulit ng mga gustong bumili.
wala nang, ang layo na pala. Yes. Baka pwede magkaroon talaga. Tama nga yung go local negosyo binabanggit ni ma'am, na nandun pa rin yung ibang mga magandang mga produkto at mga pagkain. Okay po yan, ma'am. Yan. Okay, Oo. nawala kasi kanina si Kasi Ma'am Elvira, no? Matanong lang natin na Miss Elvira, yung kanina na paano po kayo nagsimula sa negosyong ganito ng tapis at handloom? Mahina talaga Ayun si na Guy, naman, ma'am. nawala na naman. Mukhang nasa norte talaga si ma'am, no? Sir, doon na lang follow up Oo, po nasa kay norte. Miss Elvira, no? Sa observations niyo po, Miss Elvira, throughout the years na nagkakaroon kayo ng event na ganito, Ma'am Marivic, may observations ba kayo? Paano na-embrace po ng ating mga negosyante mula sa probinsya, yung mga ganitong cultural arts and crafts, embrace yung pagbabago at pero yung hindi nawawala yung nag-veer away sa culture po nila. Ano pong observation niyo dito? Alam mo talaga, kasi they also follow yung kung ano yung uso. So like, yung iba talagang nag-hand waving lang. Pero nakita nila, mga designers bumibili sa kanila at syempre, ang mamahal, di ba, pag binili mo na sa designer itong mga outfits na made of hand-woven fabric. So natuto rin po sila kasi marunong din silang manahi. So gumawa din sila ng mga modern Filipiniana bolero. So yun yung talagang marami na available sa magaganap na Arts and Crafts Fair. Napakaganda yung mga galing sa Tinggian, sa Abra, yung mga galing sa Ilocos. Kung marunong ka talagang mag-mix and match to mga telang ito, pwede mong gawin yan na mga outfits mo for special occasions. Pwede rin sa mga pambahay, di ba? At saka pwede rin sa, kunwari sa bedroom, yung cover. May yung unang nakita ko yung iba-ibang klase, no? Yung ano yung mga iba't ibang hand-woven items or blankets ng Ilocos, pero pinagtagpi-tagpi. So parang alam mo yung magandang coverlet. Basta marami hong mga ganon or yung mga sapatos, kunwari yung mga gumagawa. Kasi sa nangyayari sa mga trade fair ito, maging magkakaibigan din yung mga exhibitor. So nag-exchange notes din sila, nag-exchange sila ng materials. Like yung mga taga-Liliw, Laguna, yan, makipag-usap yun sa Ilocano na exhibitor. Bibili yan ngayon ng Abel Iloco. Yun ang gagawin niya ngayon sa kanyang slippers. O yung mga parang sapatos. nagkakaroon ng collaboration po. Oo. Yun ang Okay na si Ma'am Elvira. Sana okay na kanya signal. Mukha nasa Kalinga si Ma'am Norte. Nawawala pa rin talaga, ano? Pero ano mo, ma'am, alam mo, siguro po maganda rin talaga yung sinabi nyo kanina, no? Na ako sige, baka hindi na, baka mas maganda na partner Robert and ma'am. Eventually, no, not in the, siguro in the near future, no? Talagang meron na isang mall o isang building talaga dyan na andyan na talaga yung produkto ng Pilipino, di ba, ma'am? Yung para bang, alam mo yun din wari, sa lugar na sa Maynila o sa QC, no? Isang building dyan, andyan na talaga sila sama-sama, no? Maganda rin siguro yung gano'n, ma'am, para at least dire-diretso na yung, yung pagyabong ng ating, ng ating mga produktong Pinoy, di ba? Oo. Kasi sa ibang countries may mga permanent exhibition center nga ho sila. Sana nga yung meron kami. Kasi yung mga sinasabi ko kanina, yung Otop Hub, Go Local Stores, maliliit lang yan Para ang pinakamalaki siguro 50 square meters. Yung iba 16 square meters, nasa airport or nasa bus terminal, yung mga ganon. Pero sana may malaki kasi may nakita ko sa Indonesia talagang 3 floors, punong-puno yan ng lahat-lahat ng ito. Sa iba't ibang isla ng Indonesia, iba-ibang probinsya, rehiyon. So, sana ganun din mangyari sa atin. Tama. Eventually, kaya natin yan. Okay, Miss Elvira. Miss Elvira, okay na. Third time lucky. Paano po kayo nagsimula sa ganitong negosyo po? Miss Elvira? Hello po. Ayan. Okay. Yung tanong ko lang po, para lang, paano po yung history, paano po kayo nagsimula sa ganitong negosyo po?
Sana Oo, yung nawawala Scarlet- talaga siya. Sayang naman, ano. Pero baka masagot naman to ni ma'am. O ma'am Marivic, itong Y Kalinga, baka bigyan mo kami ng konting background sa kanilang mga produkto. Parang first time niya kasi yung sumali sa Arts and Crafts. Okay. Pero yun nga, galing nga siya sa Kalinga. At saka talagang yung kanyang mga designs, medyo modern na Ito, may traditional Ayan. siya. Yun, napakaganda po niyan. Tapis, Oo. talagang traditional yon. Talagang ginagamit nila yan. Hindi lang costume, pero talagang ginagamit nila as community. Pero yung isa kanina, yung ginawa niyang bolero, that's really very modern. Pati yung kulay, iba na Hindi na yung traditional, di ba napansin nyo, black and red. Pero yung kanina may isa pa na it's really modern na. Ma'am, paano po natin bibigyan ng protection ang ating mga negosyante na sumasali po dito sa Arts and Crafts Fair, na kung natuturuan ba sila how to talk to kung may mga gustong bumili sa kanila na hindi sila maloko? Oo, meron kami mga product costing, how to negotiate with your buyers. Kasi yung sa DTI, alam nyo, may package of assistance na binibigay sa ating mga micro, small, and medium enterprises. So, pati yun nga, costing and pricing, negotiations, pati yung mga pautang, meron din po. Na very Okay yun interest. Ayan na si Ayun, Ma'am Elvira. Ayan, si Ma'am Elvira. Hindi ko na kaya magtanong, partner. Ako na makaswerte ka kasi. Sige, Ma'am Elvira. Yes, po, Dolan sir. Castro po ito, si Robert Tan, kasama ko rin. Paano daw po nagsimula itong Y Kalinga Tapis Handloom? Ito po ay niregister noong 2019. Ikalinga Tapis Handloom Movement product is a creative enterprise which seeks to promote and increase appreciation of homegrown Kalinga arts and craft in wearables. The company takes pride in its fine craftsmanship while using local materials. Ayan, oo nga, napakaganda naman. Nakita nga namin, Nakita na yung mga produkto ninyo, talagang, oo. Madadagan natin partner, siguro maganda maitanong natin sa kanila, kay Ma'am Elvira, since ito yung first time nila na sumali, at syempre, bago pala yung kanilang mga produkto at kanilang mga negosyo, 2019 na, sabi niya, anong mga assistance ba natanggap ninyo na sa ating DTI? Meron ba mga tulong na o sa gobyerno? Since bago lang inyong produkto sumali rito, meron na ba kayong tie-up with DTI bukod dito? Nabigyan ba kayo ng mga konting tulong, assistance? Yes po, marami pong tulong po ng DTI about my product marketing, product innovation, product development. Lahat po, binigay lahat po ng DTI, sir. Ayan. Napakaganda. Yan talaga importante. Pag talagang itinayo mo ang bandera ng iyong lahi Pilipino, 'di ba, partner? 'Di ba? Dapat talaga tulong-tulong tayo. Ayan, napakaganda, So yung kailangan talaga, hindi lang yung magandang produkto, kailangan talaga malaman mo rin paano magpatakbo ng negosyo. Ang negosyo. Kaya napakaganda na merong ang DTI niyan. Kasi magandang produkto mo, pero ika nga, hindi mo alam paano payabungin to, wala minsan rin. Pa, kaya andyan ang DTI. Thank you very much, DTI talaga. Nakakalungkot nga minsan din, tulad ng ganito, mga gandang mga damit, minsan nananakaw yung artistical ng iba. So hindi sila nabibigyan ng pansin, kung hindi iba, yung mga, di ba? Yung artistical nila. Kaya maganda ng DTI, nagbibigay ng protection. So mag-commercial break muna tayo. Dito ba rin sa programang Serbisyo! Gawing every week ang relax mode mo dito sa Hotel Sogo. May 47 branches na pwede mong pagpilian. Sa Metro Manila man o sa probinsya ang gala, Hotel Sogo ang sagot dyan. Kaya planuhin na ang weekend getaway at mag-book na dito sa Hotel Sogo. Antayin ka namin Just text Sogo space radio to 225687 or visit us at www.hotelsogo.com.
We're back, mga kaserbisyo. With that, pati ko, batiin lang natin ang ating mga nanonood ng mga kaserbisyo. Si Attorney Rolly Castro, ang tatay, syempre. Si Mami Banji. At syempre, ang ating kaibigan, sana buhay si Emil Carion. Yun, Emil. Ang matigas na Emil Carion. Mabuhay ka. At syempre, sa pamatigas, Colonel Rodel Marcelo. Rodelio Marcelo Colonel, Pumili ka nito, bang regalo mo sa iyong mga inaanak. Colonel Marcelo, sa Mega Trade mo, sa Mega Trade ng Mega Mall. At syempre, si Cheryl Trefer, andyan din, at si Mary. Ayan. So Ma'am Elvira, gusto po nating malaman kung ito po ba ay libre at paano po ba ang pagpunta nila dyan? Ano ba dapat nilang gawin? At meron na ba mabibili agad? Sige ma'am, go ahead. Ma'am Marivic. Free admission po ito. So sana magkita-kita po tayo sa National Arts and Crafts Fair. Free admission, nasa building B po kami sa SM Mega Mall, sa 5th floor, yung Mega Trade Hall. So, 3 halls yun, punong-puno po yan ng ating mga... Wow! Aksaya niyan, Pardlen. Ako pupunta ako dyan. Kasi talagang panahon na. Para makita natin naman yung mga produkto na... At saka hindi may biro mga mo. cafeteria. Ang hilig-hilig natin mag-picture lagi pagka sa Lumban tayo, liliw. Andyan lahat ng produkto ng Pilipinas, di ba? Ito tanong, this parting words lang for kay Miss Elvira. Sa negosyante tulad nyo na nagsimula lang, nag-start dito with partnership with DTI, ano pong mapapayo nyo sa mga ibang nag-aspire na magnegosyo ng ganito at ipagyabang ang ating kulturang Pilipino? Ang payo po sa mga aspiring entrepreneur, try na lang. Huwag po magbigo, hardworking po para makamit lahat po ang tagumpay po, sir. Ayan. Alright. Maraming salamat po. Ma'am Marivic Bonoan, ang director po ng DTI BDTP. At syempre si Elvira Dupli, ang may-ari ng Y Kalinga Tapis Handloom. Huwag kayong, pumunta kayo doon sa... October 4 to October 8 sa Mega Mall. Supportahan po natin ang ating mga produktong ating mga indigenous. Pagkabang natin ang ating kultura. Ayan. Thank you very much po. God bless, ma'am. God bless po. Happy weekend. Happy weekend.